Umaga noong March 20, 1995, rush hour. Nangyari ang tinatawag na Tokyo Subway Siren Attack. Sinasabing ito raw yung deadliest modern incident of terrorism in Japan. At alam na po natin na ang Japan, maayos sila, maganda yung security nila, which is why this story is a little weird. Kasi very rare na maririnig natin itong mga ganitong klase ng kwento mula sa kanila. Itong Tokyo attack po na ito pala ay hindi gawa ng isang tao lang, kung hindi ng isang kulto, which is the last thing na iisipin nating nangyayari sa Japan. So ano po yung ginawa nila dyan? Nung araw po na yon, nagkaroon itong kulto ng 5 coordinated attacks. 5. Sunod-sunod. Yung mga salarin po, nagpakalat sila ng sarin. Isa itong extremely toxic compound. Nerve agent siya. So malaki po yung epekto dun sa nervous system ng tao. Nag-iwan sila ng mga kalat-kalat na bagpo na naglalaman nitong sarin. Kinalat nila sa iba't ibang linya ng Tokyo Metro. And for added context dahil nga rush hour, siksikan, maraming tao, maraming biktima. Unti-unti po naglilik na itong mga compound mula doon sa bag. Tapos napapansin ng mga tao na parang may umaano sa mata nila. Napapapikit-pikit na sila hanggang sa ilang segundo lang Segundo ang makalipas. Nag-uumpisa na po silang mag-ubuhan. Napapaluhod na sila, nanghihina na sila. Papalakas ng papalakas yung kanilang mga ubo. At papahina ng papahina itong mga tao. Yung iba nag-uumpisa na rin pong magsuka. Just imagine the situation nasisira din daw yung kanilang paningin habang yung iba nag-uumpisa na maparalisa. 仕事ですね。当然その毒ガスだって自分は思ってませんし、ただなんでもう目がこうなんていうんですかね、見えなくなってるんじゃないんですけど、しょぼしょぼしてきたのも分かったし自分で当日明け晩だったんで、疲れてるのかなぐらいしか思ってなかったんですよ。で結局はそのカウンターの中で倒れちゃうんですけども。Hindi basta-basta itong sarin na ginagamit nila. Sinasabi na ito ay naunang i-develop ng mga dahilan para bansagan ang pag-atake ng worst domestic attack on Japanese soil. 14 daw ang namatay doon pa lang sa inisyal na pag-atake. Tapos 1,000 na katao yung nagkaroon ng temporary vision problems. Natake rin yung mata nila dyan Dinirekta ang mga pag-atake sa mga tren na dadaan sa Kasumigasaki at Nagacho, kung saan naka-headquarter yung National Diet or basically yung Japanese Parliament po sa Tokyo. Ang ganda ng backstory nito kaya makinig kayo Ngayon ito this attack is just the tip of the iceberg. Sino ang Aum Shinrikyo? Ano yung layo nila? Alam nyo ba na ang dami pa ng mga miyembro nito kung saan mapapaisip ka? Ano pa kaya yung mga binabalak nilang gawin? At eto pa buhay pa ba itong kultong ito ngayon? Naniniwala sila na paparating daw ang end of the world. So bakit kinakailangan nilang pumatay? Kikilalanin na natin sila. Aum Shinrikyo Cult. Ito po ang leader ng Aum Shinrikyo na si Shoko Asahara. Basically sa kanya iikot lahat to Sa tingin mo, nasa na siya ngayon? I-comment mo sa ilalim tignan natin sa dulo kung bihasa ka na sa mga kwento ni Claro III at alam mo na kung ano yung nangyari sa kanya. Puntahan natin mula sa umpisa ang Aum Shinrikyo na ibig sabihin po pala ay Supreme Truth. So doon pa lang very cultish na yung vibe ng kanilang cult. Nag-umpisa raw sila noong 1980s pa at first, spiritual group lang daw talaga sila na naniniwala sa mixture of Hindu and Buddhist beliefs. Buddhist po sa mga pinaka-peaceful na paniniwala. Actually, ayon dito, nag-umpisa itong movement bilang isang yoga school lang. Kung saan si Asahara Shoko yung founder. Doon lang sa may Shibuya district ng Tokyo. February 1984. So nag-grow po sila. Dumami yung mga patrons nila, bumabalik-balik. Not just for the yoga, but yung teachings din kasi as well. Asahara Shoko desu. 修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ。
功徳を積むぞ、功徳を積むぞ、功徳を積むぞ、功徳を積むぞ、功徳を積むぞ、瞑想するぞ、瞑想するぞ、瞑想するぞ、瞑想するぞ、瞑想するぞ。今の苦しみは原因である。この修行によって今の苦しみを打ち砕くことができる。 Bandang 1989, for some reason, nakaka-attract na rin po sila ng mga graduates mula sa mga elite universities ng Japan. Pumupunta na rin sa kanila. At dahil dito, binansagan silang religion for the elite. Given na elite ha, may pera, may power. At paulit-ulit ko pong sinasabi na sa lahat ng klase ng kwento po natin, no, religion or not, kapag may kapangyarihan, people will cling to that power. Kasikatan man yan, pera, kagandahan, it will be used. Kaya nga 'di ba sabi, with great power comes great responsibility. May mga relihiyong ginagamit sa tama, magpakalat ng magandang turo, at may mga relihiyong ding ginagamit sa mali. In this case, pumapatay ng tao. Do you think this applies in the Philippines as well? Sagutin mo. Apocalyptic Christian prophecies. Eto na. Kung makikita natin, parang wala namang mali doon sa ginagawa nila, di ba? So ano nangyari? Wala naman silang mga krimen. Pero sinasabi ko sa inyo ha, to this point, makapangyarihan na po si Shoko Asahara bilang founder ng Aum Shinrikyo. May mga followers na eh. Eto, hindi ko ma-explain, no? Inaalam ko kung bakit siya napunta sa ganito, no? Pero for some weird reason daw, nahilig siya sa mga, actually the term mostly used sa mga articles na nababasa ko is obsessed. Na-obsessed si Shoko Asahara sa mga biblical prophecies. Particularly yung mga apocalyptic prophecies, yung katapusan ng mundo. Na alam naman natin, karamihan sa mga ganito po, hindi naman nangyayari. Naniniwala sila na magkakaroon daw ng Armageddon. Inevitable daw ito. Ibig sabihin, mangyayari kahit anong gawin mo. At naniniwala sila na dahil daw ito sa isang global war kung saan kasama ang United States at Japan. 第三次世界大戦がある場合、予言された私がキリストであるとするならば、逆にこの第三次世界大戦は私にとって、それからオウム真理教にとって飛躍の、つまりジャンプ台と何に違いない。 Sabi nila na lahat ng mga hindi kasapi, lahat ng hindi miyembro ng Aum Shinrikyo magsasuffer ng panghabang buhay sa impyerno. Tandaan nyo yan ha. May rason kung bakit kinukwento ko yan. I-mental note ninyo. So ito na yung hinihintay nating lahat. Where it all went wrong. I am Christ. Itong leader ng Aum Shinrikyo na si Shoko, nag-umpisa siyang maniwala na siya mismo si Kristo. Familiar ba yung kwento? Hindi lang siya si Christ. Siya rin daw ang kauna-unahang enlightened one since Buddha. So lahat na ng Diyos, ikaw na, 'di ba? So may pattern po talaga ito sa lahat ng mga cults na didiscuss natin 'di ba? Extremist religion po ha, specifically yung tawag natin sa mga ganito, may mga ginagawa na nakakaapak na sa mga tao. Especially kapag may mga patayang involved, meron talagang pattern. Nagkakaroon na po ng delusions of grandeur itong si Shoko. So yung bandang 1985 pa lang daw po, nag-uumpisa na yan. 'Di ba yoga school lang sila? Sa isang meditation na ginagawa raw nila, no, sa isa sa mga klase nila, bigla na lang daw nagsalita si Shoko at sinabi niya na, alam nyo, nagpakita sa akin si Shiva, ay isang god. Sabi daw sa kanya, mula ngayon, ikaw na ang magiging Abira Ketsu no Mikoto. Or English translation po is, the god of light who leads the armies of the gods. Armies. Medyo nakakatakot na pumasok sa isip niya yung salitang yan. Ang Diyos ng liwanag na maglilid ng army batalyon ng mga Diyos. Iniinom ang pinagliguan at iba pang mga kababuyan. Alam niyo, sabi ng mga former members no, na nagbabayad daw sila ng napakalaking halaga para sa mga rituals nitong si Shoko. To the point na yung mga ritual daw na to, involved na yung buhok niya, tsaka yung pinagliguang tubig, yung bath water. May ganito na rin po tayong nakwento noon mula sa Thailand. Medyo bago lang siya. Di ba pati yung libag kinakain nila kasi pinaniniwalaan nilang Diyos. Weird lang kasi isa sa mga turo sa kanila is i-reject ang materialismo. Pero naglalabas sila ng pera. May isa pa raw nagbayad ng higit 8,100 USD noong 1988 para sa isang blood initiation kung saan pinainom sa kanya yung dugo ni Shoko. Honestly, sobrang unsanitary po. Sobrang, pasensya na sa term, kadiri talaga, 'di ba? So bakit
pumapatay. Naalala nyo, sabi ko sa inyo kanina, di ba, na naniniwala sila na kapag hindi ka kasapi ng Om Shinrikyo, mapupunta ka sa impyerno ng panghabang buhay. Fear-based. Well, ayon sa turo sa kanila ni Shoko Asahara, ang tanging paraan para makaligtas yung kanilang kaluluwa, no, doon sa Armageddon, kapag kasapi ka. At yung mga hindi naman daw kasapi, kung hindi sila mapapersuade na sumali, ang tanging paraan para mailigtas naman sila, kung mapatay sila ng mga kasapi ng Om Shinrikyo. Pagtapos na yung gera na yan, no, yung Armageddon na yan, bubuuin nila yung Kingdom of Shambhala. Grupo raw ito ng mga tao, no, na mayroong mga psychological powers, parang ganon. Pamilyar yung pangalan for many of you kung mahilig po kayo sa mga Uncharted, Indiana Jones, Tomb Raider. Nababanggit yan madalas I think. Isa po itong spiritual na kaharian rooted in Tibetan Buddhist tradition. Hindi ko lang alam if ito yung equivalent po ng heaven sa atin, but I think gets nyo naman yung lore, no? Yung backstory kumbaga. Rise to power. 1989, nag-umpisang kilalanin bilang isang religious organization ang Om Shinrikyo, pero pinaigsi na lang nila ito, no, bilang Om. Nagkaroon ng global following ang grupo dahil kay Shoko, to the point na kinukuha na rin siyang speaker sa mga university at nagsusulat na rin ng mga libro. Tinataya na nagkaroon ng tens of thousands na miyembro itong kulto sa buong mundo. Nagkaroon pa nga daw sila ng New York branch. Iba-iba pa mga headquarters. So kalat talaga. O di ba nakwento ko sa inyo na kinilala sila bilang isang religion? Noong August 1989, nag-grant sa kanila yung Official Religious Corporation ng Tokyo Metropolitan Government. Ibig sabihin, no, I think mostly sa buong mundo, nagkakaroon sila ng tax breaks, may mga hindi na nagbabayad ng tax, at freedom for governmental insight. Malaya na sila. At dahil dito, nag-umpisa na yung malawakang paglaki ng kanilang relihiyon. Yung net worth po nila, mula 430 million yen, naging 100 billion Japanese yen. Nagkaroon din daw ng increase yung kanilang membership fee, 'di ba? May point rin kung saan ang mga miyembro nila pinapatakbo na nila sa Japanese diet. Ayun, may power sila may pera sila, may influence sila. Tumakbo sila under the banner na Truth Party. Luckily, hindi naman daw sila nanalo, no? Pero dito parang nag-umpisa yung gigil sa puso nila. Natalo And ang mangyayari yung mga followers, magagalit. At kapag may galit, may gagawin. Ano kaya yung mangyayari? ですけども、票の操作がなされていることは間違いないと思います。考えられることは大きなトリックがあった可能性はあると。よって国家、警察、マスコミ、これ全てこれからも敵に回っていくだろう。 The violence begins. Nag-umpisa magbilihan ng botulinum at phosgene yung mga members para lang i-overthrow yung government. Disillusioned na yung mga members Diyos nila yan Basically, di ba? May mga members daw na namatay dyan sa ginawa nilang yan, pero luckily, hindi naman sila naging successful na i-overthrow yung Japanese diet. Medyo tied sa pagiging religion status nila yung mga violence. Nung patapos na po yung 1980s, nagkaroon na raw ng mga reports kung saan may mga akusasyon na dinideceive na rin daw yung mga recruits nila. Hino-hold na yung iba against their will. Kumbaga parang hino-hostage na, parang ganun. Pinupwersa na rin daw ang mga miyembro na maglabas ng pera. And at one point noong February 1989, sinasabi pang may isa silang miyembro na pinatay nila dahil sinusubukan daw umalis na dito sa kulto. Sa puntong ito, may mga tao at organisasyon nang gusto silang patumbahin. Nakikita na rin yung mga ginagawa nila Lumalabas na rin sa TV yung mga investigasyon. Pero hindi pa rin sila mapatumba-tumba. Biruin mo, marami raw kasi yung ina-assassinate ng mga grupong to, lalo na kapag lumalaban sa kanila. And at one point, for example lang merong isang manga artist na si Yoshinori Kobayashi na ginagawa silang satire. Napunta raw siya sa assassination list ng Om noong 1993. Nagkaroon ng attempt para patayin siya. Noong July 1993 naman, nag-umpisa na silang mag-spray ng mga liquid na naglalaman ng Bacillus anthracis. Plano nila na magkaroon ng isang anthrax epidemic para mapatay na lahat, di ba? Pero ang nangyari lang, nireport daw sila na may mga complaints daw na ang baho nung ini-spray nila. Pero wala naman daw naging infections. Which leads us to the next part of the story. Sarin manufacturing. Hindi nag-work yung ginawa nila. Nag-iisip na naman sila ng bago. Yung ginamit po nila sa train attack, ganyan. Sa dulo ng 1993, nag-umpisa na po sila mag-manufacture nito, pati yung tinatawag na VX na ginagamit rin for chemical warfare.
Tinetest nila to sa mga ship, sa mga tupa. 29 na tupa po yun namatay. June 27, 1994, itong kulto nagsagawa naman ng chemical weapon attack sa mga sibilyan. Nagkalat sila ng mga sarin sa Central Japanese City ng Matsumoto, Nagano. 8 ang napatay dito at 500 naman yung nasaktan. So dito pa lang, actual threat na sila at hindi mo aakalain na nangyayari pala ang ganito sa Japan. Ibang-iba dun sa pagkakaalam natin tungkol sa kanila. So kung nagtataka kayo, bakit hindi sila hinuhuli? Wala silang kahit anong proof eh. 1994 naman, inatake rin nila yung factory ng Mitsubishi. Magnanakaw daw sila ng mga technical documents tungkol sa mga military weapons tulad ng mga tangke, mga artillery. So may balak silang mag-igera yung buong Japan. Umpisa ng 1995, which was the year of the train attack, ang dami na nilang mga naipon na mga VX at sarin. Ginamit na rin nila sa ilang mga pag-atake. Ito lahat yung mga confirmed na chemical attacks ng Aum Shinrikyo. Confirmed lang ha. Mula 1993 lang po yan hanggang 1995, which was yung May 5, 1995. After pa po ng Tokyo attack, gumawa pa sila. Hindi pa kasama dito yung mga ginagawa nilang kalokohan within the cult. Kung sino man yung mga napatay nila dyan. The arrest of Shoko. Matapos ang pag-atake sa Tokyo, ni-raid ng mga kapulisan ang mga facilities ng Aum Shinrikyo, saka pinag-aaresto po yung mga miyembro nito. At dahil may takot sila na magre-resist ng mga miyembro, naghanda pa po sila. Sumali sa kanila yung 1st Airborne Brigade ng Japan Ground Self-Defense Force kung sakaling kailangan nila ng suporta. After all, alam nila yung capabilities pumatay ng mga taong ito. As for Shoko Asahara, nung mahuli po siya pati yung ilan pang miyembro ng kultong ito, in-execute po sila. They were executed by hanging, binitay. Pero na-postpone daw hanggang sa matapos lahat ng mga appeals, mga legal things na hindi natin paghihimasukan, pero nabitay naman po sila. So kung iisipin nyo, finally, tapos na! Wala na si Shoko! Nagkakamali kayo. Sabi ko nga, kapag may kapangyarihan, people will do everything to claim that power. At ito yung nakakatakot sa kwento. May Aum pa ba? Naging underground na raw yung grupo matapos itong pag-aresto sa kanila at pagpatay sa kanilang leader. Pero tatandaan natin ha, libo-libo ang mga miyembro nito. So anong gagawin nila, di ba? Hindi sila nawala. Bagkos ay nag-rebrand lang daw at tinatawag na yung sarili nila bilang Aleph. Meron po silang isang maliit na grupo pa na tinatawag na Hikari no Wa o Circle of Light. Kumbaga nagkaroon na sila ng kanya-kanya nilang mga factions. Pinangungunahan naman po itong Hikari no Wa ng dating spokesman at successor ni Shoko Asahara na si Fumihiro Joyu. Na-form ito noong 2007 lamang. Pero sabi niya na dinidistansya na raw ng kanilang grupo yung sarili nila sa pag-worship kay Asahara. Ang tanong, ano kaya yung bagong layon ng kanilang faction? Ganun pa rin ba? Gusto rin ba nilang pumatay? Ang Aum Shinrikyo po, designated bilang isang terrorist organization sa US at marami pang mga bansa, pero yung Aleph, yung Hikari no Wa, parehas pong legal pa rin sa Japan, although designated sila as dangerous religions. May mga nagsasabi pa na meron para 1,500 to 2,000 plus membro itong mga kultong ito, kung saan may mga reports na lumalaki pa rin siya ng lumalaki hanggang sa ngayon. Ang tanong, nagpaplano kaya sila na magsagawa ng panibagong pag-atake? Nagre-research lang kaya sa kanila or naghihintay lang sila sa susunod nilang chemical attacks? Naghihintay ng tamang panahon para mas dumami pa yung kanilang biktima? Sinasabi na itong Aleph, tinurn down na raw nila yung violenteng nakaraan nila. Pero ayon sa kanila, bilang isang religion, sinasabuhay pa rin nila yung teachings ni Shoko Asahara. At bilang mga elites, marami pa rin sa kanila yung nag-ooperate ng mga businesses. May pera pa rin po sila. May power pa rin po sila. So with that, marami yung mga boycotts na rin na nagaganap para siguraduhin hindi na sila maging ganun ka-powerful. Nakikita ko, no? Maraming pictures online na nagpapakita na may mga nag-aaklas, no? May mga protests laban sa kanila. Search yun, dami. And hanggang ngayon, nakikita ko may mga issues pa rin, no? Kinokontra pa rin sila. To be fair, nakakatakot pa rin naman kasi talaga. Nakakatakot isipin na may mga tao na naniniwalang kailangan mong pumatay para maligtas mula sa impyerno. Ang nakakatakot pa, alam natin na buhay ang ganitong mga klase ng tao hanggang sa ngayon. Just imagine kung naging successful silang i-overthrow yung Japan. Buong mundo na yun next. Diba? Ililigtas
nila tayo. Marami tayong mga nadidiscuss na nagpapanggap bilang Panginoon. Ang dami nating cases niyan, even in the Philippines. Mismong si Kristo daw sila para lang isagawa yung kanilang mga kabalbalan at kabaliwan. Kagaya ng Om Shinrikyo, hindi malabo na marami sa mga kulto o relihiyong ito ang nakakapasok po at may impluwensya sa gobyerno. At meron silang mga taong designated na nakabantay para i-push yung kanilang mga interest o agenda. So with that being said, ito po yung tanong ko sa inyo ha. Mag-like, subscribe at notification bell kayo. At maraming salamat po sa lahat ng mga nagre-request sa ating Instagram. Tag nyo lang po ako. Binabasa ko po lahat ng messages nyo. Kino-compile ko po lahat yan. Nire-research ko po lahat ng mga sinasabi ninyo. Kaya mag-message lang kayo doon. Hindi ko man masin yung inyong mga messages. Naka-screenshot po lahat yan. Ito yung question of the day natin. Naniniwala ka ba na hanggang sa ngayon, marami pa rin yung mga kulto dito mismo sa atin? At meron silang intensyong manakit, pumatay, at gamitin ang kanilang kapangyarihan. I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang ating kwento.